lang yung nakarinig Oo. nun. Magpiping na tayo. Magpiping. Nakapinsak na. Di huli. May babalita sa inyo. May babalita ako. Sa mga umaasa ng Lenny para tumakbo, ito po ang huling balita ko. Si Mayor Lenny po ay mananatili pong mayor ng Naga. Sabi. Talaga ba malayo pa? Malayo pa, baka mag-desisyon. Mananatili po si Mayor Lenny sa Naga. Siyempre kasi alam naman hindi siya manatili. Inuuna niya yung good governance eh. Mas inuuna niya yung trabaho, yung mga Pilipino doon sa Naga. At nakikita naman natin na sobrang ganda ng improvement ng Naga. Hindi katulad kay Vice President Sara Duterte na yung kanyang ginagawa, malayo pa, namumulitik. Ano ba thinking mo kay Mayor Lenny? Siyempre. Ako hindi ako pro Lenny because I know Lenny Robredo is a friend of Sara Duterte. Yes. And isa siya sa mga tao na ayaw ipakulong si Digong. So nanawagan ng kakamping ng isang magandang laban. Okay. Itong laban na to, matindi to, Boss Mike. Kaya nalaman ko na si Mayor Lenny ay mananatili sa Naga. Mananatili taga dun yun Hindi, eh. mananatili. Boss. Kukunin nyo na lang, boss. Kukunin nyo na lang. Mananatiling mayor sa Naga. Hindi Yan. natin Mayor. masasabi. Posisyon. Ay. Magrisa na sa 28 kapit ka na. Hoy, masyado pang maaga para i-promote nyo. Kampay! Wala. Ano? Si Tiger, nakatilaw, nakapit na ano. Aba, yan. Wala. Hoy, masyado pang malayo ang eleksyon at madami pang posibleng deserving na tumakbo bilang presidente. Hindi Marami lang sila pa. nagsasalita. Pero marami pa. Mabuhay si Risa. Magkaisa. Patakbo ba si Risa? Narinig ko lang din. Hindi ata. Hindi kasi kulelat sa survey. Oo nga eh. Ang Paano yun? Pero ang vice-presidente yata si General Torre. Ang sinasabi. Hindi nga. Tawagin mo nga si BBM. Pero may naamoy ako eh. May iba ako naamoy talaga eh. Pero we have a surprise. Oo. May isang taong darating. Yan. Para Yan ang gusto tagutin ko. ng Pilipinas. Yan. Sa ngayon, Oo. ganyan. Pero napakataas niya sa public survey ng tao. Kung may makakabangga si Sara na pwede makabangga, siya lang to. Si General Lenny. Torre. Hindi si Lenny. Babae, lalaki. Yan. Magbigay ka ng clue. Magbigay ka ng clue. Ay, bakit mo may Puto si 50 Sarah yan, 50-50. Hindi, Pwede lalaki, pwede Pwede babae. sabi ko na pwede lalaki. Common naman to. Oo. Common tong tao na to, hindi ko pa pwede banggitin. Hindi nga, lalaki, babae. Marami yan. Kanina rin siya. Sunny, my love, century. Sunny. Alam niyo kung si Trillanes yung tatakbo, susuportahan ko talaga. Pero example, kunwari lang. Kung lalaban si Sunny at siya mapili ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, Sonny tayo. Gaano kalakas? May paninindigan siya, si Trillanes, 100% malakas. Saka ito, si Senator Trillanes, sinasabi ko sa inyo, best friend niya si BBM. Oh. Nag-uusap sila. Mag-uusap sila, magkaka-Viber kami. At saka ito ba, Boss Mike? Boss Okay, Mike. lilinawin ko lang kasi may mga nagsasabi kasi na baka daw attack dog daw ng administrasyon itong si Trillanes. Lilinawin ko, si Trillanes matagal na po yung nakikibaka. Simula pa nung administrasyon ni former President Duterte. Teka Kaya muna. hindi pwede nilang sabihin na attack dog itong si Trillanes. Ano yun? At saka, Susugan ko yun. Susugan ko yun. Okay. Kasi, bibihira mo makakaringgan si Senator Trillanes na pinagtatanggol si Pangulong Bongbong. Oo. Kundi si Trillanes, ginagawa niya lang yung Kung nararapat Oo. para sa bayan. Yes. At saka, Kaya yung Oo. ginagawa niya para sa mga biktima ng EJK, Ah. kung inyong mapapansin, dinidiscredit sa kanya. Bagkos, ibinibintang kay Pangulong Bongbong yung naging ayaw nila na mangyari tulad ng pagdala kay Digong sa ICC. Bakit? Pinipilit nila na ikonekta si Pangulo doon
Samantalang si Trillanes naman ang may kagawag-gawan lahat. Yan. Alam mo, Boss Mike, Ayaw nilang maging maging i-credit sa kanya at Kasi lalakas. ibigay sa kanya yung puri na dahil kay Sentry kaya nagkaroon ng hustisya ang maraming mga pinatay nung EJK niya. eto may masasabihin lang ako. Alam nyo, sa totoo lang po, ayoko talaga sa ibang dilaw eh. Sa totoo lang, ayoko sa ibang pink. Oo. Pero gusto ko sa mga dilaw at pink na talagang lumabang para sa bayan. Yun na po kasi tayo eh. Ang Tulad ni Sentry. Oh, kasi ganito po eh. Sentry kami. Ganito lang po eh. Buti na lang Ganito po. nandito si Koy. Kaya. Kasi ganito na lang po eh. Ganito na lang po. Pare, teka lang Pag kinana mo ako dyan at si Sentry kinana mo, yung susunod na babanggitin ko, di mo na magugustuhan. Oh, hindi totoo yan. Si Sentry kasi talagang nakita natin. Alam niyo si Sentry, Wala sabihin namang natin kakano dilaw. sa kanya. Maganda Pero naman yung nakita ginawa niyo niya. po lumalaban. Oo. Alam mo kasi yan ang gusto ng Pangulong Bongbong, walang Tama. kulay. Walang kulay. Ah. Pero si Sentry, hindi nakita, best friend ni BBM yan. Oo. Sabi niya, Hindi pare, magkasama sila sa Senate. Senate. At yung mga Senate bill noon na pinagsamahan nila na kagaya ng 4 fees. Oh. Tsaka pinagtulungan na lang si Digong. Ay! Ay, man, eto lang na. Eto lang. Teka lang, ano ba Bakit kasalanan? ganun? Hindi, tatapatin ko kayo, ano ba kasalanan ni President Bongbong Marcos? Hindi niya naman, sinabi niya naman na hindi niya papapasukin ng ICC. Patay na. Una, wala namang ICC pumasok sa Pilipinas. Sinabi niya lang Interpol. Yari tayo sa inyo. Diba? So yung Interpol ang pumasok. Oo. So ngayon, ang Interpol ang nagpatupad, ang nagbigay sa PNP to DOJ na warrant kay Digong. Ipinatupad lang ng bansa natin. Tama. Ano kasalanan ni Pangulong Bongbong para siya doon? Tama. Sino man nag-involve? Oh. Sino? Mali. Kaya nga, ito lang guys. Basta wag niyong kakalimutan na kung hindi dahil kay former Senator Sonny Trillanes, si Rodrigo Duterte namamayagpag pa rin dito sa Pilipinas yung animal na demonyo. Meron pa kayong dapat pasalamatan. Sino? Sino? Yan ang hindi nyo nalalaman. Ay! Pasalamatan nyo si Saldico at saka si Martin. Hindi ako nagbibiro. Bakit? Hindi nyo alam? Bakit? Uy, teka lang, basta napapakapit sa may bakit ba natin? At tingnan mo, pinupuri ko si Martin ha. Oo nga. Balancing nga. Tapusin mo na natin yung Balancing statement. komentaryo eh. Yung mukha ko. Tapusin mo na natin yung statement ni Boss Okay, Mike. Bakit? Ayon sa panaginip ko. Yan. Oo, nakipag-usap daw sa panaginip ko si Martin at saka si Saldico Ay? kay Pangulong Bongbong. Okay. Oo, sabi sa panaginip ko, sinabihan si Pangulong Hayop talaga tong Bongbong Spider-Man na to. na, okay, makinig kayo, sinabihan si Pangulong Bongbong na kailangan madala na sa dahig yan. Ay, ganun. Kasi kapag ka hindi pinadala, merong titigi bam-bam kay Digong. Ibibintang sa'yo. Pasasamain ka. Malay natin, baka yung mga anak nga niya, sabi nga ni Nyulo, di ba? Oo. Tapos, ayaw ni Pangulong Bongbong. Pero dahil nga sa ganun, naisip niya na tama nga rin naman. Kaya kung inyong mapapansin, tanungin nyo si Saldico, nung hinuli si Digong, bakit nasa dahig yan? Anong ginagawa sa dahig? Nako. Mukhang may pahiwatig ka dyan, Boss Mike. Sabi sa panaginip ko. Panaginip lang. Oo nga, parang may Eh, something na ano yan Kaya nagpapasalamat din ako sa panaginip ko kay Martin tsaka kay Saldico. Teka naman, tanong ako, boss. tayo diha. Maliwanag pala na ipabimbang ni Sir Duterte yung tatay niya talaga sa Pilipinas. May posibilidad. Kasi nga yung ginagawa nila na mga pronouncement para kay Digong at yung kunyaring nagtatanggol, napapahamak yung matanda doon.